bonus reading. Bonus reading para sa ating first 15 days of October, mga my dear. May mga nagre-request ng bonus reading. Okay, sige. So, na-upload na natin mga my dear Taurus. Una-una sa lahat, hello my dear Taurus. Okay, first 15 days of October pa rin ito mga my dear Taurus. Bonus reading. Okay, mukhang mayroong mga naghihintay pa ng mga additional na energy from the first 15 days of October. Your wish is my command, mga my dear Taurus. Okay? Sabi ng iyong first 15 days of October is parang kailangan mo, my dear, ng tulong pero parang walang gustong tumulong. Merong blockage sa iyong puso and nag-activate yun, my dear, nang dahil meron kang mga expectation, malamang sa malamang, bagoong alamang sa mga tao sa paligid mo pero hindi siya nangyayari. Okay? May mga problema na parang ayaw umusad or ayaw magbago, my dear. Huwag mong madaliin daw, my dear, yung mga bagay na gusto mo. Okay? Yan yung mga pointers lang natin sa first 15 days of October, my dear, ha? May mga tao na naghihintay na madistract ka or bumagsak ka, my dear, and magdahan-dahan sa mga tinutulungan mo, my dear, okay? So, yan yung mga pointers natin dun sa first 15 days of October. Sa mga hindi pa nakapanood ng video na yon, my dear, maglalagay ako ng link dito sa taas, somewhere dito. Basta dito yan ilalagay ko, okay? So, pwede nyo puntahan or pwede mo naman yan mapanood sa ating end video, okay? Lalagay ko doon para malaman mo yung buong eksena ng first 15 days of October kasi nga na-upload na nga natin yan, my dear. Magbo-bonus reading lang tayo ngayon. Okay, so let's go tayo, my dear Taurus. First 15 days of October bonus reading. Okay? Maraming nagre-request na may kinalaman sa usapin ng pera, may kinalaman sa usapin ng love life. Okay, so lahat yan ngayon, my dear, ay sisilipin natin. Unahin natin, my dear, yung energy ng money. Usapin ng pera, my dear. Tingnan natin. 8 cards tayo, my dear, sa usapin ng pera. Tingnan natin. 8 cards. Taurus, bonus reading. Tingnan natin. Ayan, meron na. First card is the 5 of Wands, okay? So, ang 5 of Wands is related sa energy ng hindi pagkakaunawaan, okay? My dear Taurus, so expected mo na, my dear, na baka meron mga tension talaga sa loob ng energy ng iyong love, okay? Next is the energy of Death card. May mga energy ng ending, my dear Taurus, okay? Di na ako nagtataka kasi nga, ayan o, meron away, my dear, tapos merong ending. Next over here is the 8 of Wands, message of the universe, and last sa ating taas is the 3 of Cups, energy of third party. Okay, so may message daw from the universe, and I think itong message of the universe, my dear, na parating dala-dala ng 8 of Wands. Ano to, my dear? Pag sinabing 8 of Wands, my dear Taurus, ibig sabihin, galing na to sa taas. 8 of Wands is the messenger of the universe, okay? So, I guess meron ka mga matutuklasan, my dear. Sa energy ng love to, my dear, sa mga naghihintay ng money, kapit ka lang, my dear, okay? So, parang meron ka mga matutuklasan, my dear, na may kinalaman dito sa 3 of Cups. Okay, ka-clarify ko to. Ayoko mag-assume, my dear, pero sabihin lang natin, posibleng ginawa ng iyong partner, okay? Meron ka marireceive na posibleng mag-trigger, my dear, ng Death card. Okay? May Death card which is may kinalaman sa energy ng ending. Okay, tingnan natin. You have here the 10 of Wands. Ayan, my dear. Okay, babalikan natin, my dear, yung energy ng iyong first 15 days of October. Sabi doon, my dear, sa energy is kailangan mo ng tulong pero walang gustong tumulong. And meron ka ditong 10 of Wands, my dear. Okay? So, this is the energy ng all by myself. Ayan. So, mag-isa mong
dala-dala yung mga wands over there. And clarification yan, my dear, ng ating 5 of wands. Ayan, my dear. Okay? So, posibleng ito yung pag-uugatan, my dear, ng posibleng energy, my dear, ng pagod, okay? Kasi mag-isa ka lang, ayan, mag-isa mong dala-dala to, tapos meron ka pa madidiscover, yan ang nakukuha ko. Pero hindi to maganda. This is not a really, really good energy, my dear. Sa energy ng love, okay? Posibleng hindi pagkakaunawaan, misunderstanding, yun ang nakukuha ko dito. Kaya nga, di ba sinasabi sa'yo, my dear, magdahan-dahan ka, my dear, kasi baka din matrigger ito, my dear, ng matinding pagod sa first 15 days of October, okay? Yung pagiging maunawain or something, yung understanding is mawala because of energy of pagod, okay? Devil energy sa puso, okay? Galit, my dear. Posible din mag-trigger to doon, my dear. May devil energy ka, my dear, sa ating first 15 days of October. First reading, okay? Kasi bonus to, okay? Tingnan natin yung energy ng death card, okay? Ito, my dear, ano to eh? Itong first row natin dito is energy ng trigger, okay? Trigger to. Of course, pag 10 of Wands, all by myself yung energy, mag-isa mong tinataguyod yung mga bagay-bagay, and ayan, natitrigger ka, okay? Posibleng uminit ang ulo mo, makaramdam ka ng pagod, and at the same time, ayan na nga, di ba nagkakaroon na ng tension? Kaya nga sinasabi, my dear, huwag kang magpadala sa ganitong energy, okay? Kasi sabi dito, may mga tao na naghihintay lang din na matrigger ka. Okay? Baka din sinasadya to, my dear. Okay? So, wag kang magpa-apekto. Remember, itong first spread natin, my dear Taurus, is nasa energy to ng love. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na relationship lang to, my dear. Posible naman din, my dear, na energy ng pamilya, energy ng friendship, di ba? Posible naman, my dear. Pero so far, ang nakukuha ko dito, kaya ito magkakaganito, my dear Taurus, is because pasan mo kasi lahat, okay? Pasan mo lahat. So, therefore, parang makakaramdam ka nga talaga ng matinding pagod, my dear, sa first 15 days of October. This is from October 1 hanggang October 15, 2024. Okay? Clarify natin yung death card. Paki-clarify yung death card. Tapos, next dito, my dear, is money. Okay? The Magician. Ayan, my dear. I can feel na blockages, okay? Mga blockages. Okay. Meron talagang umahad lang, my dear, sa pagiging magician mo. And I think yung energy yun, my dear, ng iyong heart. Kung makikita mo si magician, hinahawakan niya yung kanyang heart. I think wag ka masyado magpadala sa puso mo, my dear Taurus, sa first 15 days of October. Kasi, baka pagod lang talaga yan or something like that. And if just in case meron mga ginawa, my dear, yung mga tao sa paligid mo, always remember, my dear, na hindi naman natin sila inutusan na gawin yon, okay? Just in case meron silang ginawa na hindi maganda, sa kanila yon, okay? Huwag mong i-level yung sarili mo sa kanila. Huwag mong ibaba yung sarili mo sa kanila. Kasi I can feel dito sa reading na to na talagang sa puso ka talaga tina-target. Yun na nakukuha ko talaga, yung iyong heart, yung iyong emotion, yun na nakukuha ko dito. And tingnan natin yung 8 of Wands, my dear. Message of the universe, tingnan natin kung anong meron. Okay, the Knight of Sword. Okay, mabilisang pagbabago, my dear. Okay, so mayroon mga mabilisan na pagbabago na mangyayari sa first 15 days of October, especially sa energy, my dear, ng puso. Okay, yun na nakukuha ko dito because marami kang madidiscover, my dear. Marami kang malalaman, okay? Last card tayo. Posibleng may ending din na mangyayari, my dear, sa energy ng death card. Dalawa lang naman to, my dear, eh. Ikaw yung madadamage or siya yung madadamage. Yun na nakukuha ko lang dito. And mas maganda, my dear, na hindi ikaw yung madamage. Hayaan mo siya ang madamage, my dear. Okay, we have here the 7 of Pentacles. Bottom deck of the card is the energy of the Emperor. My dear, pressure lang to. Okay, number 1, pressure. Okay? Yun na nakukuha ko dyan. Okay, pressure. Pero, sa energy ng Emperor, ay malapit ka na, my dear, maging successful
Kaso, yun nga, yung usapin nga ng puso, my dear, no? Pakitanggal natin yung mga galit, inis, yung mga kung ano-ano dyan, my dear. No? Pakitanggal yan. Hindi yan makakatulong. But so far, you will be receiving a lot of message. Ito, related to sa energy actually ng success. No, ayoko mag-confirm ng third party. Parang sasabihin ko na lang dito, my dear, na parang may ginawa yung partner mo na madidiscover mo, and it's really up to the energy, my dear. Ayoko lang mag-focus kasi all this time lahat na nang narinig ko is may kinalaman na dyan sa third party na yan. So medyo nakakasawa na yung energy, my dear. Maski ako nasasawa na ako sa ganun na energy. Pakiramdam ko lang, my dear, parang meron siyang ginagawa na hindi mo nagugustuhan. But so far, energy ng achievement over here, ayan, dito sa 3 of Cups and the 7 of Pentacles related sa usapin ng pera. Nakukuha ko to sa related sa energy ng pera. So, i-confirm ko siya dito, my dear, if nagre-resonate ba talaga siya. Kasi pera ang nakukuha ko sa last card. This is parang nakukuha ko na parang nagiging motivation mo to, my dear. Yung mga tao na nananakit sa'yo, parang nagiging motivation mo siya, my dear. Of course, may konting tension, may konting away na mangyayari. May mga konting tampuhan, may mga galit na mangyayari. Pero I can feel na parang nagiging motivation mo to, my dear, para mapagpatuloy mo talaga yung energy ng success. Okay. And at the same time, meron ka mabilisan na pagbabago dito, my dear Taurus. So, posible, my dear, na pagbabago sa buhay mo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Related sa usapin ng pinansyal and everything. Kasi, at least ngayon, alam mo na kung nasaan yung mga blockages, my dear. Kaya nga sinasabi ko sa'yo dun sa first reading natin, my dear Taurus, na huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin. Kasi baka pag nadala ka sa bugso ng damdamin mo, my dear Taurus, baka iba pa yung mangyari. Pero so far, just let the energy flow. Yun ang masasabi ko lang dito, my dear. Okay? So, dito tayo sa first row, my dear. Dulot, my dear, ng pagod to, my dear. Pakiramdam mo siguro mag-isa ka lang, walang tumutulong sa'yo, but it's okay. I will always tell it to you, my dear Taurus, it's okay. It's okay, it's okay, it's okay. Kung wala man tumulong sa'yo, it's okay. Dito, energy ng posibleng mag-end, my dear, yung blockage sa energy ng puso mo. Yun ang nakukuha ko dito. Kung makokontrol mo lang siya, ibig sabihin sa energy ng magician, you have the power to control your emotion. Yun ang nakukuha ko lang dito, my dear. Pero posible din, my dear, na meron mag-end talaga na connection dito sa 4 na card na to, okay? Kasi nga, di ba, magkakaroon nga ng tension. So, consider that as a warning, my dear, na wag mo nga i-level yung iyong energy sa energy ng person na yon. Wag kang papatol, my dear, maski anong mangyari. Okay? Hayaan mo siya. Hayaan mo siya kung anong gagawin niya. Hayaan mo siya. Matanda na siya. Malaki na siya. Alam niya na kung anong tama at mali. Hayaan mo siya. Dito mabilisan ng pagbabago. Okay? I can feel sa buhay mo to, my dear. Mabilisan na changes, mabilisan na transformation. Dito, energy ng celebration to, my dear. Una, kung meron ka madidiscover, good for you. Kasi alam mo na kung paano sumayaw sa tugtog. Alam mo na kung anong ginagawa ng mga tao behind your back. So, congratulations. Maganda yon. There is no reason para magalit ka, my dear Taurus, o magwala ka, or mag-hysterical ka, or patulan mo tong mga tao na to. Because you need to be thankful kasi alam mo na kung sino yung mga kalaban mo at kakampi mo, my dear, sa journey ng life na ito. Okay? But so far, nararamdaman ko dito na this is a parang big transformation and big awakening para sa iyo, my dear. Preparation para sa iyong career. Okay? Career, more on money. Okay? Tingnan natin, my dear. 8 cards tayo ulit. Money na ito, my dear. Papasok na tayo sa energy ng iyong kaperahan. Let me see. 8 cards tayo ulit. Ipapatong ko na lang dyan, my dear. Magkaiba naman sila ng color coding. Okay, let me see. The Ace of Pentacles. I told you, my dear. I told you. Sinabi ko rin to dun, my dear, sa first reading mo, my dear, na magbabago ang buhay mo. Huwag ka lang magpapapatol dito. Huwag ka lang mag-distract dito. And sinabi ko rin din sa first reading mo, my dear Taurus, na puso ang tina-target sa'yo. So, try to manage yung galit, try to manage yung, alam mo yung matuto ka mag-cleansing ng iyong heart. You have here the Ace of Pentacles, energy ng pera. Okay, blessing, opportunity, abundance. Okay. Very, very nice. Okay, the Queen of Pentacles. Okay, ganda. Ganda ng energy ng pera, my dear. Very, very nice. I told you,
I told you. Next energy, ang Queen of Pentacles is energy of troubleshooting yan, my dear. Okay? So, ibig sabihin kung meron ka mga problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, magagawa at magagawa mo siya ng paraan. Nakukuha ko na yung pinaka-format dito, my dear Taurus, ng first 15 days of October, na parang as long as hindi ka lang talaga maapektuhan ng energy ng ibang tao, you will be okay. Okay? Normal lang na meron talagang mga araw na araw or buwan, my dear Taurus, na parang mabigat, parang hindi umaayon talaga sa kagustuhan mo yung mga bagay. Pero as long as hindi ka magpa-apekto sa kung ano yung mga malalaman mo at kung ano yung mga nangyayari sa paligid mo, you will be okay. You will be fine. You have here the Seven of Wands, the defensive energy, okay? Paglabanan mo, my dear, ilaban mo, my dear, yung mga pangarap mo. Stay on your goal. Ano ba yung mga goal mo, my dear? Ano ba yung mga pangarap mo? Kasi baka posible sa first 15 days of October, madistract ka, maiba yung plano mo, mauwi sa galit, and wala, my dear, yung mayaman sa energy ng galit. Walang umaasenso sa energy ng galit, my dear, okay? So, kung meron, ulitin ko once again, my dear Taurus, kung meron mga tao nagagawa sa'yo ng hindi maganda, hayaan mo sila. Kung meron mga tao na ibabackstab ka, meron mga tao na ayaw kang tulungan, or meron ka man madutuklasan na ginawa nila, my dear, na against sa kagustuhan mo, hayaan mo sila. Okay? Minsan, it is just one way ng universe, my dear Taurus, na magtanggal ng mga blockages on your life. Okay? Kasi akala natin, siya na talaga, or akala natin kasama talaga natin sa journey natin. You have here the Three of Cups. Sabi ko na may Three of Cups ka doon, may Three of Cups ka dito, and ayan sila, perfect match. Yes, this is the energy, my dear, na yung mga blessing, opportunities, hinahanda ka, my dear, for 2025. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo, my dear, hinahanda ka for 2025. You will be, ayoko sabihin talaga na you will be successful on 2025, pero there's a tendency, my dear, na as long as ma-master mo itong energy ng 2024, you will be successful on 2025. Okay? Talagang minumulat ka talaga ngayon 2024, my dear, sa energy ng mundo. Okay? Minumulat ka talaga, my dear, kung paano tumatakbo ang mundo, kung paano ang kalakaran, kung paano ang transaksyon sa mundong to, my dear, na hindi dapat lumalamang ang emosyon, lalo na kung meron kang gustong mangyari sa buhay mo. This is a very, very nice reading, my dear, sa energy ng pinansyal. Okay? As long as you will be defensive sa energy ng Seven of Wands. Okay? Next, my dear, is the energy of the Three of Cups. Ayan o, natapon yung Three of Cups, Ace of Pentacles, Three of Cups, Ace of Pentacles, Three of Cups, my dear. Three of Cups over here. Meron gustong i-distract ka sa success mo. Okay? Meron gustong i-distract ka sa success mo at nasa loob siya ng puso. Doon kanya tina-target, my dear. Okay? So, I strongly advise first 15 days of October, or isagad mo na, my dear, buong huling buwan ng 2024, wag mong panaigin yung puso mo. Okay? Wag mong panaigin yung puso mo. Wala akong sinabing wag kang maging maawain, my dear Taurus. Wala akong sinabi na wag kang maging mabait or something like that. Yung akin lang is parang, kung meron ginawa yung isang tao or something, or hindi man yung ine-expect mo regarding sa isang tao, hindi siya mangyari, wag mo masyadong seryosohin. Okay? Wag mo seryosohin. Okay? Pangit man pakinggan, pero parang hindi mo siya kailangan. Parang ganon. Okay? Hindi siya malaking kawalan. Yun ang pinakamagandang. Pangit man pakinggan, my dear Taurus, pero yun ang pinakamagandang sabihin doon, hindi siya kawalan. Ganun yon. Mabubuhay ka pa rin, my dear. Hindi niya dala, sabi pa nga ng lola ko, hindi niya dala yung kaldero, hindi niya dala yung hangin mo. Mabubuhay at mabubuhay ka pa rin. Hindi ka man niya tulungan, it's okay. Meron man siyang ginawang kasalanan, it's okay. Hayaan mo siya. Hayaan mong i-face niya yung consequence ng kasalanan niya, my dear. As long as ikaw, alam mo na, my dear, kung sino yung mga pwedeng tumarantado at sinong pwedeng sumabutahe sa mga plano mo. 'Di ba? Napakagandang blessing noon. No? Napakaraming blessing noon. Napakagandang blessing rather. Okay? Next energy is the King of Cups, the very understanding and caring. Dito, my dear, sa card na combination ng Queen of
Pentacles and the King of Cups, hindi mo kayang mai-provide lahat. Wala kang superpowers, my dear. Tao ka lang din. Wala kang kakayanan na mai-provide or i-troubleshoot ang problema ng buong mundo. Minsan, mas mainam na problema mo muna ang ayusin mo bago mo i-shoulder lahat. Yes, gusto mo makatulong. Yes, gusto mo mabago ang buhay nila. Pero sometimes, kailangan nilang tahakin yung sarili nilang journey. No? Karamihan ng reading ko, my dear, laging lumalabas yung energy na parang meron kang tinutulungan or meron kang inaayos na buhay. Laging lumalabas yun, my dear. And I think umabot na siguro, my dear, sa point din, my dear, ng life mo na kailangan mong ibigay na sa kanila yung spotlight na ayusin yung sarili nilang buhay. Okay? Kasi I think masyado ka ng maraming nai-contribute sa kanila. And nasa sa kanila lang yung kung i-adapt nila yon sa personal na buhay nila. Okay? So, ito kasi is more on understanding and troubleshooting yung problema ng ibang tao, my dear. Okay? Yun na nakukuha ko. We have here the 10 of Cups. Ayan na, my dear. Defensive energy over here sa energy ng 10 of Cups. Ang 10 of Cups is energy ng pamilya. Okay? So, posible nasa loob to ng pamilya, nasa loob ng relationship. Always remember, my dear, pamilya natin sila, karelasyon natin sila, pero hindi ibig sabihin doon, iikot yung buhay natin sa kanila. Okay? Hindi ibig sabihin iikot lahat sa kanila or sa kanila lang pag nawala yung isa or hindi na huminga yung isa, hindi ka na rin hihinga. Life must go on, my dear Taurus. Ganon ang kalakaran sa mundong to. Okay? Napaka-harsh ng reading mo, my dear. Pero ito ay isang energy na kailangan mong i-adapt bago matapos ang taon na to. Or sabihin natin mag-uumpisa sa first 15 days of October. Okay? Let's go, my dear. Energy ng pera. The King of Pentacles. Congratulations, my dear Taurus. Aapaw ng pera sa mga susunod na mga buwan for you. As long as, number 1, huwag mong ibababa ang level mo sa level nila. Hindi mo sila ka-level. Kung ano man ang kasalanan na ginawa nila laban sa'yo, hindi mo sila inutusan. Kasalanan nila yon, kagustuhan nila yon. Number 2, kung hindi ka man nila tutulungan o hindi man nag-match sa expectation, number 3 na pala ito, yung mga ine-expect mo sa tao, hindi ka tinulungan or nag-advise ka or something like that, wag sasama ang loob. Okay? Wag sasama ang loob. Okay? Magpasalamat ka, my dear, because you are having this big and wonderful awakening, my dear, sa first 15 days of October. Yes, medyo rocky road siya, medyo hindi maganda, pero I do believe, my dear Taurus, that everything happened for a reason. Okay? Bottom deck of the card is the Page of Cups, energy of controlling your emotion. Ayan. 7 of Cups, the Knight of Swords. Okay? Focus ka, my dear, sa energy ng pera. Okay? Kung meron mga energy na makaka-distract sa trabaho, sa emosyon mo, and so on and so forth, dead makutur ang iyong energy. Okay? So, my dear Taurus, yan ang reading mo para sa yung first or bonus reading mo para sa yung first 15 days of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.